Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nagtagumpay si Mayor Bartolo sa masama na plano niya kay Elaine Mendoza. Wala nang nagawa ang dalaga kundi umiyak na lamang. Ganun pa man, hindi nawalan ng pag-asa at lakas ng loob at gagawin ang lahat na makakaya nito makatakas lang at ibunyag ang katotohanan. Nagtagumpay din ang grupo ni Sadir Salvacion na maagaw ang mga kargamento na ipupuslit sana ni Briggs. Ganun na lamang ang galit ni Mayor Bartolo. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kwento na pinamagatang Kahit Sino Ka Pa Man, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Nakausap ko na si Major at naayos ng lahat. Pati ang abogado na tutulong sa biktima. Magugulat na lang si Mayor Gabriel kung matatanggap niya na ang kaso kontra sa kanya. Patong-patong ang kaso niya ngayon. At posible, masuspindi bilang mayor. Dapat lang, Tenyente, dahil sumusobra na siya. Saksi pa si Elaine na sinabris ang nang-kidnap sa kanila. Dito na masisira ang buong katauhan ni Mayor. Pero ang mahirap, ikaw ang pinag-iinitan nila, Tenyente. Magna, hindi ako takot. Dahil alam ko, nasa tama ako. Alam ko na mabibigla si Mayor Gabriel, Inay. Diyos ko, ganyan ba ang kasamaan ni Mayor? Natakpan ang masamang gawain niya noon. Dahil nagpakita ng kabutihan sa mga tao. Pero ngayon, nabunyag na. Mag-ingat ka, anak. Ikaw ang pwede niyang pag-initan. Sa palagay ko, Inay, hindi lang masuspende, kundi makukulong pa. Ano? Lalo na kung magtapat ang mga nahuli na tauhan niya. Yan ang magpapatunay na may hangganan ang kasamaan niya. Ibaon sa hukay ang bangkay ni Briggs. Hindi ko na kailangan ng tao na walang silbi.
Kahit yung dalawang nagbantay kay Elaine, isama ko kay Briggs. Kilala ninyo ako. Mabuti ako. Kung mabuti ang inyong gawain. Pero kung puro na lang palpak, magbabayad kayo. At wala akong sasantuhin sa inyo. Si Attorney agkulikul ito. Hello, Attorney. Ano? May kaso kontra sa akin? Dito na lang tayo mag-park, honey. Oh, ano ba yung sinasabi mo sa akin kanina? Malaking problema ito, Han. Dahil may kinalaman dito si Papa. Oh, anong kinalaman ng papa mo? Tulungan mo sana ako. Ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Ano ba yun? May kinalaman siya sa na-intercept ninyo na kargamento. Ganyan ang hinala mo? Narinig ko ang usapan nila ng tauhan niya. O kay kasama niya. Ganun pala. Ang totoo niyan, honey, may sasabihin ako sa iyo, ha? Tungkol kay Mayor. At alam kong may bibigla ka. Bakit? Ano yan? Hindi ko to inahasahan. May kinalaman ba si Papa? Oo. May naikwento ba ako sa iyo tungkol sa magnobyo na nawala? Oo. Natagpuan ng lalaki. Pero nasunog sa kotse niya. Anong nangyari? May pinanggalingan ng bala sa dibdib ng lalaki. Ang ibig sabihin, binaril muna. Sa kanila sinunog sa loob ng kotse niya. At ano ang huling balita tungkol dyan at kay Papa? Natagpuan din ng babae. Si Elaine Mendoza. Ganon? Nakatakas sa pinagkulungan sa kanya. Pero ang masama, ginahasa. Ano? Sino naman ang demonyo na gumawa sa kanya ng ganyan? Ang pumatay sa nobyo niya at gumahasa sa kanya. Sobrang galit niya at napakasama naman ng taong yan. At alam mo, Ani, kung sino ang tao na nasa likod ng krimen. Sino? Si Mayor Bartolo Gabriel. Si Papa? Oo. At may naisampa na kaso kontra sa kanya. Girl, I need you. I need your love. Walang hiya. Paano nakatakas ang bruha na Elaine na yun? At ako ngayon ang nasa peligro. Hindi pwede. Ipakidnap ko ang pamilya ni Elaine. At sila ang gamitin ko na gawing panakot sa kanya. Kaya tawagan ko si Max. Siya na lang ang utusan ko. Dahil pinatay ko na si Briggs. Paano? Wala naman kasing silbi. May tawag ako. Si Attorney. Ano kaya ang sabihin niya sa akin? Hello, Attorney! Hindi pwede ito. Magtatago ako.
Hindi ko gustong makulong. Matakbuhan nyo kaya? O mataguan ba ninyo lagi ang kasalanan ninyo, Papa? Alam ko kung sino ang nasa likuran nito na nangyari sa akin. May iba pa bang gumawa nito? Di ba kayong may gawa? Meron at magbabayan sa akin. Alam ko na kung sino ang sasabihin nyo na may kasalanan, Papa. At huwag kayong magbintan at magdamay ng iba. Magbabayad sa akin ang sadiri na yun. Sabi ko na nga ba eh. Siya na naman ang gawan ninyo ng kasalanan. Ang masasabi ko sa inyo, Papa, harapin ninyo ang kaso ninyo kung wala kayong kasalanan. Wala kayong dapat pagbintangan, kundi kayo rin. At huwag na ninyong pabigatin ang kasalanan ninyo. Nanggaling pala sa masamang kayamanan ni Mayor Gabriel. Totoo lahat ang naibalita na anomalya niya. Akala mo kung sino nahadlang sa relasyon ninyo ng anak niya. Napagdugtong ko ang mga pangyayari, Inay. Siguro, may unang dahilan kung bakit. Ano naman yan? Hindi niya gustong magkalapit kami sa anak niya. Baka matuklasan ko ang maraming gawain niya. Pwede, anak. Tama ka. Kawawa si Heidi, Inay. Kung hindi itigil ang ama niya ang maling gawain niya. Kung hindi makulong, baka mismo nakasamahan niya sa sindikato ang papatay sa kanya. Ano? Paano yan? Pilitin ni Heidi na kumbinsin ang ama niya, Inay. Yan ang huling paraan. Sumuko at ibunyag ang kanyang kasamaan. Baka sakaling gumaan pa ang kanyang kasalanan. Sorry, Han. Gusto kong mapag-isa. Please, honey. Kung ano man ang problema mo, huwag mo sanang sarilihin. Gusto ko nang lumayo. Ayaw ko nang tumira dito sa bahay. Ano? Nakapag-desisyon na ako. Ngayon din, aalis na ako. Kung ano man ang plano mo, please, sabihin mo sa akin. Sunduin kita. Huwag na. Ipapaalam ko na lang sa'yo kung saan ako pupunta. Huwag. Hintayin mo ako dyan ngayon. Sige, bye. Sorry. Pero kailangan na gawin ko ito. At na kay Papa ng desisyon. Kung mahal pa niyang ginagawa niya kaysa ako na anak niya. Girl, I need you. I need your love. Salamat at hinintay mo ako, honey. Oh, saan mo gustong pumunta? Wala akong maisip. Hindi ko alam. Gusto mo bang iuwi kita sa bahay? Ikaw na lang ang matulog sa kwarto ko. Ang gusto ko. Pero ayaw kong madamay ka. Wala kang dapat ipag-alala. Dalhin mo na lang ako sa lugar ni na Uncle Matias. Ano? Ulitin ko. Ayaw kong madamay kayo. Mabuti doon, kinaang. Dahil alam ko, ligtas ako doon. Ah, sige. Kung yan ang gusto mo. Oo nga pala. Anong update sa ikinaso kay Papa? Yun. Hinintay pa ang desisyon ng huwes. Nasa opisina ng DILG. Nakakahiya itong ginagawa ng Papa. Kaya sa darating na eleksyon,
ay hindi na siya mananalo. Talagang hindi na nila gusto. Lalo, patong-patong ang kaso niya. Ito na ang araw na Saan mo ba siya dinala? Kay uncle niya, inay. Mabuti kung gano'n. Pero wala nang lusot si Mayor Gabriel, inay. Anumang oras, may serve na sa kanya ang warrant of arrest. Bakit naman gano'n ang ginawa niya? Ang alam niya, walang hanggan ang hawak niyang kapangyarihan. Ang alam niya, malakas siya. Ay, nakakahiya kung masesentensyahan siya. Nasiran ang pangalan niya, inay. Kaya ganun na lang ang hiya ni Heidi. Kaya umalis pa sa kanyang trabaho. Ano talaga ang totoong buhay niya? Ay, kahit yaman mo ang lahat ng kayamanan, kung galing naman sa masama, ay walang mabuting ibubunga. Masisirang buhay mo, inay. Kung maging Diyos ang iyong pilak. Pero mag-ingat ka, anak. Dahil ikaw ngayon ang pag-iinitan ni Mayor Gabriel. Teniente, paano kaya kung maaresto si Mayor? Sino ang uupong OIC? Siyempre, ang busy mayor. Maalala ko, magkakontra sila ni Mayor. Wala nang magagawa. Diyan na masisira at mauubos ang kapangyarihan niya at political career ni Mayor Gabriel. Maraming ganyan, Magna. Madaling malasing sa kanilang posisyon. At higit sa lahat, pera. Akalain mo yan, marami pala siyang illegal na gawain. Tama ka. Ang masakit, ganun na lamang ang pagkontra sa relasyon niyo ni Heidi. Oo nga eh. Dahil ayaw niya, nagaya ko lang daw ang makinabang sa kayamanan niya. Kayamanan nang galing pala sa kasamaan. Tama ka. Paano naman si Heidi ngayon, Teniente? Doon daw muna sa lugar ng uncle niya. Hanggang hindi pa tumahimik ang kanyang ama. Kung sakali, sa tingin mo, Teniente, susuko kaya si Mayor Gabriel? Bahala siya. Kung gusto na niyang magpakasama. Ito na ang araw natin. Ang alam mo yata ay nagtagumpay ka, Salvacion. Na kung nakulong ako ay malaya ka na sa anak ko. Ha! Nagkakamali ka. Ha! Mayor, Hindi pa tayo tapos, Salvacion. Magsisisi ka sa ginawa mong ito. Alam ko na ikaw ang kumilos para makulong ako at malaya ka sa anak ko. wala akong alam sa sinasabi mo. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ha! Kayo naman ang gumawa para mapahamak kayo. Ulitin ko. Sige, ilabas mo ang anak ko. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Oh. Sige, Max. Boss. Pupunta na tayo. Oras na naroon si Heidi. Iuwi ko kahit ano pa mangyayari. Oh, may tawag ako eh. Si P.O. Tremendez. Ang binilin ko na magmanman sa lahat ng kilos ni na Mayor. Hello, Mendez. Ano? Pupunta sila sa bahay namin. Ano daw ang sadya? Aha. Sandali lang ha. Tatawag ako mamaya. Tawagan ko lang si inay.
Bye. Si inay ang tawagan ko. May hinala sila na itinago ko si Heidi. Ano ba ang kailangan ninyo, sir? Nasaan ang aking anak? Anak ninyo? O kaya'y ang anak ko? Ang magaling na anak mo. Nasaan? Pumasok na siya sa kanyang trabaho, sir. Nandun na siya sa police headquarters. Bakit po ba? Kung wala siya dito, saan ang anak ko na si Heidi? Anak ninyo? Bakit ninyo hahanapin dito ang anak ninyo? Lumayas doon sa bahay o kaya baka kinidnap ng anak ninyo ang aking anak. Hindi kidnapper ang anak ko, sir. Marami ka pang salita. Ilabas mo ang anak ko. Sinabi ko naman sa inyo, wala dito ang anak ninyo. Huwag mo sana akong galitin, ikaw na matanda ka. Mayor! Nandiyan na si Teniente Salvacion. Dumadating na, boss. Boss! Nandiyan na siya, boss! Boss, yun o! Mabuti. Gusto ko na subukan ng pakialamero na yan. Pakiusap, huwag kayong manggugulo. Ano ang ibig sabihin nito, Mayor? Ilabas mo ang anak ko. Anak niyo? Oo, Bakit mo hanapin sa akin ang anak mo? Ha? anak ka ng... Alam ko na nasa'yo si Heidi. At huwag mong ipagmayabang na pulis ka. May ginawa ba akong mali sa inyo? Ha? At ganyan ang sinasabi niyo sa akin. Lintik ka na pulis. Huwag ka nang magdahilan. Ilabas mo na ang anak ko. Kung ayaw mong kasuhan kita ng kidnapping. Huh? Sige, Mayor. Kung gusto niyo, samahan ko pa kayo sa presinto. Ano? Huwag kang magsalita ng ganyan kay Mayor! Sige. Subukan mong bunutin dyan. Ang bilis niya, pre. Bubutasan ko yung noo mo. Max, pabayaan mo siya. Boss. Kumalma ka lang dyan. Basa. Paano, Mayor? Samahan ko kayo dun sa presinto at magsampa kayo ng kaso sa akin. Ha? Ang yabang mo, Salvacion. Pero hindi ako papayag na ikaw ang makinabang sa ari-arian ko. Hindi ko ininteres ang kayamanan mo dahil alam ko galing sa kasamaan. Anong sinabi? Bas! Hintayin mo na lang ang pag-aresto sa iyo, Mayor. Nasa boss. Oh. Ang alam mo, di ako pahuhuli. Nagkakamali ka, Salvacion. Boss, may tawag ka, Ang boss. sekretarya ko. No. Hello, Michelle! Ano? May warrant of arrest ako! Ano ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Kahit Sino Ka Paman. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center, Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. I've loved you for a long